Ngayon po ay ika-13 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybay pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang tagapamahala ng sinaguga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Para na ninyong awa, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang gumaling siya at mabuhay. Sumama naman si Jesus, sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't nasisiksik siya sa magkabilang panig. Kasama roon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito sapagkat ganito ang nasa isip niya. Mahawakan ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bigla ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Nararamdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humawak sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humawak sa damit ninyo?" Subalit patuloy na lumilingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa humawak sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Huwag na po ninyong abalahin ang guro." Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mabahala, manalig ka lamang." Wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa ama at ina ng bata. Pumasok sila sa silid na kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at labis na namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Talita kum, ibig sabihin, arise o bumangon ka. Nahahati po ng 2 bahagi ang mabuting balita sa linggong ito. Ngunit pareho itong nagpapahayag na si Jesus ay divine healer at ang pinagmulan ng buhay. At ang common denominator sa kwento ng pinuno ng sinaguga at ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon ay ang kanilang matatag na pananampalataya kay Jesus. Naniniwala sila sa kapangyarihan ni Jesus. Nagtitiwala silang mayroong magagawa sa Jesus sa kanila. Ibinuhos nila ang kanilang pag-asa sa Kanya, habang ang mga alagad at ang mga tao mula sa bahay ng pinuno ng sinaguga ay nagpapakita ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Ang 2 milagro ng pagpapagaling sa mabuting balita ay nagpapakita sa kapangyarihan ni Jesus na nagbibigay buhay, nagpapagaling ng buhay at nagsusustain ng buhay. Sa Kanyang kautusan na bigyang makakain ng bata, binibigyang diin ni Jesus ang pagkaing nagsusustain ng bagong buhay. At iyan ang banal na Eucharistia. Binibigyan ni Jesus ang babae at ang bata ng pagkakataon
na mamuhay ng bagong buhay. Sinabihan sila ni Jesus, bumangon ka, bumangon mula sa kanilang karamdaman at mula sa kanilang pagkakatulog tungo sa mas maganda at mas maliwanag na buhay. Ganito din tayo, inaalagaan ng Diyos. Maaring tayo ay nabigo at nadapa, natisod at nagkasala, binaliwala at tinalikuran ng Diyos, nagpapabaya, sinuway at iniwanan ang Panginoon. Ngunit hindi tayo kailanman hinatulan, pinabayaan at sinukuan ng Diyos. Hindi siya huminto sa pagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon. Sinasabi din niya sa atin, Talita kum, ibig sabihin, bumangon ka. Kailangan nating bumangon mula sa ating pagkadapa, pagkatalo, pagkawalang pananalig, sa ating mga kahinaan, pagkukulang, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kasalanan, sa ating pagkawalang pag-asa, sa ating pagkukulang ng pananampalataya, mula sa ating pagkamakasalanan, pagkamakasarili, takot at pagkabalisa. Inutusan tayo ni Jesus, bumangon ka. Lagi tayong sinusuyo ng Diyos. Lagi niya tayong hinahawakan. At sa mga panahon na hinahawakan tayo ng Diyos, tayo ay gumaling, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, at tayo ay naligtas. Ngunit ano po ba ang dapat nating gawin? Gayahin natin ang ginawa ng pinuno ng sinaguga at ng babaeng dinudugo ng mahabang panahon sa mabuting balita. Ano po ba ang kanilang ginawa? Una, kahit siya ay nasa kapangyarihan, nasa poder at nasa posisyon, tinatanggap ni Jairus na ang mga ito ay walang silbi, walang magagawa at hindi makapagpagaling sa kanyang anak. Hindi siya umaasa sa mga ito. Sa halip ay umaasa siya kay Jesus. Kinalimutan niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katungkulan at ang kanyang katayuan sa buhay, at ang kanyang naalaala ay ang kanyang pangangailangan ng tulong ni Jesus. Si Jesus lamang ang makapagligtas. Si Jesus lamang ang makapag-sustain ng buhay sa ating pagtalikod lamang, sa ating katakawan, sa katanyagan at kayamanan na maari tayong makalapit at maiangkop ang ating sarili kay Jesus. Sa ating paglimot lamang ng ating sarili na lagi nating maalala sa Jesus at makabalik sa kanyang nagpapagaling na pagyakap. Pangalawa, kahit po mayroon siyang nakakagambala at nakakalungkot na karamdaman, dahil siya ay dinudugo sa loob ng 12 taon, hindi po pinaghihinaan ng loob ang babae. Lumapit siya kay Jesus na puno ng pananampalataya ang kanyang puso at matatag na paniniwala na si Jesus lamang ang tugon sa kanyang pangangailangan at ang makapagligtas sa kanya. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga taong sumusunod kay Jesus, at nang siya ay nakalapit, hinawakan niya ang kanyang damit dahil iniisip niyang, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling. At nang ito ay kanyang nahawakan, siya nga ay gumaling. Ngunit naramdaman ni Jesus ang kanyang paghawak, kaya siya ay nagtanong kung sino ang humawak sa kanyang damit. Ngunit pinagsabihan si Jesus ng kanyang mga alagad, Guro, alam niyo pong tayo ay nasa gitna ng marami at nagsisiksikang mga tao, kaya maaring ang lahat ng ito ay humawak sa iyo. Ngunit sinabi ni Jesus na mayroong iisang humawak sa akin na kakaiba, dahil mayroong kapangyarihang lumabas mula sa akin. Kaya sa puntong ito, mayroon pong dalawang paghawak ang naranasan ni Jesus. Una, ang paghawak ng mga taong nagsisiksikan sa kanyang paligid, paghawak na normal at walang nangyayari. Pangalawa, ang paghawak ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon na nagdudulot ng milagro. At ano po ba ang pagkakaiba ng paghawak ng babae at ang paghawak ng mga tao? Ang pagkakaiba ng paghawak ng babae ay ang paghawak ng may matatag na pananampalataya. When she touched Jesus with her faith, Jesus touched her with His healing grace. Maaring sabihin natin, napaka-pinagpala ng babaeng ito dahil nabigyan siya ng pagkakataon na mahawakan ang damit ni Jesus, kaya po siya ay gumaling. Ngunit sa totoo lamang po, hanggang sa kasalukuyan sa ating panahon, patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ang pagkakataon na mahawakan hindi lamang ang kanyang damit, kundi ang kanyang mismong katawan. At yan po ang pribilehiyo na mayroon tayo sa banal na Eucharistia. Sa Eucharistia na ating tinatanggap sa banal na komunyon, hinahawakan natin
hindi po ang damit ni Jesus, kundi ang katawan ni Jesus mismo. Kaya tulad ng babaeng gumaling sa kanyang karamdaman, sa kanyang paghawak sa damit ni Jesus sa mabuting balita, hawakan at tanggapin din natin ang katawan ni Kristo sa Eucharistia na may matatag na pananampalataya. Seryosuhin at taimtim nating dasalin bago ang pagtanggap natin sa katawan ni Kristo sa komunyon. Ang Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lagi po nating tandaan, ang Diyos lamang ang makapag-satisfy ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos lamang ang makapagpagaling ng ating kalungkutan at karamdaman. Ang Diyos lamang ang makapagligtas sa atin mula sa ating makasalanan at nakakahiyang nakaraan. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon na hawakan din niya tayo at sabihin natin sa Kanya na sabihin din sa atin, Talita kum, o bumangon ka. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.